lang. Greetings from Solid Duterte supporter, MLSO, Bro Kamote Moto. Happy birthday, Sir Marlon. Ayan, may pakulay. Happy birthday! Okay, sa katawan ng mga balita, Eto partner. na, sa katawan na tayo. Katawan na tayo. Mamaya. Ben-Hur Abalos, itinalagang cabinet secretary ni PBBM. Tinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos bilang bagong cabinet secretary. Ayon sa Malacanang, magiging tungkulin niya magbigay ng estratehikong payo sa Pangulo at magsilbing ugnayan ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at iba pang sektor. Kasabay nito, tinalaga rin ni Pangulong Marcos si Philip Lo bilang Secretary ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas at si Attorney Nisauro Pirme bilang kinatawan ng Academe sa Judicial and Bar Council. Tanong! Tanong. Sa inyong palagay, makakatulong ba ang pagbabalik ni Ben-Hur Abalos sa gobyerno bilang cabinet secretary? Bakit o bakit hindi, partner? Hindi. Hindi. Joke lang po yun, Sir Ben-Hur Abalos. Ay, sorry. Nawala pala mic ko. Makakatulong naman siya siguro, partner. Kung meron, alam mo kasi, partner, dito sa katanungan na to, mahirap sagutin to, partner. Kung makakatulong ba itong si Ben-Hur Abalos. Sa ngayon, masasabi ko hindi. Kasi wala pa naman tayo nakikita na naging trabaho niya na bilang kabsek nga, partner, di ba? Siguro, pagka meron na tayong mga nakitang magandang trabaho na trabaho niya na inutos sa kanya ng magaling nating presidente, siguro masasabi nating, karapat dapat nga na gawing kabsek itong mama na ito at malaki pala ang naitutulong niya sa administrasyong Marcos. Kung meron. Ayan naman, partner, ganito naman yan. Kung sa tingin natin walang ginagawa ang pamahalaan at dadagdagan pa ng isa pang cabinet secretary. Na inutil. Inutil na nga yung puno. Inutil pa yung nilagay niya. Ang problema, partner, dagdag tayo ng dagdag ng mga cabinet officials na nakakalito na kung ano talaga yung trabaho, no? Kasi tignan mo, magiging tungkulin niya magbigay ng estratehikong payo sa Pangulo. Ang dami na pong advisor ng Pangulo, partner. At magsilbing ugnayan ng Malacanang sa ahensya ng gobyerno. Yan po ay trabaho na po ng executive secretary. Totoo. Yung lokal na pamahala naman, DILG na yan, partner. Totoo. At iba pang sektor, wala pong walang kahulugan yung iba pang sektor. Hindi malinaw yun, partner. Kaya kung tayo lang po ang masusunod, wag na tayo magdagdag na mga parang ina-accommodate natin. Halimbawa, partner, meron siyang mga tinalaga nun, yung si Tourism Secretary dati. Tinanggal niya bilang Tourism Secretary para hindi po masaktan gaano. Nagtayo ng isang ahensya, no? Hindi ko na matandaan kung ano yung ahensyang binigay kay... Parang din, yung kay Papagadon. Parang ganun. Parang advisory. Parang ganun na din. tungkol naman sa environment yata. Hindi ako nagkakamali, partner. Kaya parang political accommodation tuloy na nangyayari, partner. Ano masasabi mo ron? Tama yun, partner. Binibigyan niya yung mga ng trabaho, no? Kahit wala naman pong magiging trabaho para mabigyan lang po ng sweldo. Ayan naman. Oy, partner. Oy, kahit dalawa lang mantakin mo yan. Umabot tayo na 1,100. Mamaya abot pa ng 2,000 yan. Relax lang, partner. Maraming salamat. Palakpakan natin lahat ng mga nakasubaybay. Partner, punta na tayo rito sa pangalawa nating balita. Sige. Sinampahan ng Office of the City Prosecutor ng Maynila ng kasong cyber libel sa Manila Regional Trial Court. Ang napatalsik na kinatawan ng ika-4 na distrito ng Cavite na si Francisco Kiko Barsaga. Anak ng tinapay naman, pinatalsik nyo na. Kasampahan nyo pa po ng mga kaso. Hindi na nakontento, Nag-ugat ang kaso sa umano'y social media post ni Barsaga kung saan inakusahan niyang tumanggap ng pera ang National Unity Party. Kabilang si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano
mula sa negosyanteng si Enrique Rason Nako po. upang suportahan ang pag-upo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay nito, inirekomenda ng prosecution ng piyansang 10,000 Ay. para sa pansamantalang paglaya ni Barsaga habang nakabinbin ng pagdinig sa kaso. Partner, ano masasabi mo dyan? Partner, itong mga nagsampan sa kanya ng kaso si Enrique Rason. Hindi. Ayan. Yung ang nagsampal sa kanya ng kaso, yung National Unity Party. Yun. Yung NUP. NUP, Oo. Grabe naman po kayo kay grabe naman po kayo kay Kiko Barsaga. Mga sir, mga madam. Hindi na kayo. City prosecutor pala ng Maynila. Yan, hindi na kayo nakontento sa ginawa ninyo sa bata. Maingay lang yung tao na yan, pero wag nyo nang papansinin. Kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi niya, lunukin nyo na lang. Posibleng totoo naman yung mga sinasabi niya. Pero kung talagang totoo ang sinasabi niya at nasasaktan kayo, ay nagpapatunay lang na yung mga sinasabi niya laban sa inyo, totoo, kaya kayo nagdedemanda. Pambihira naman kayo. Partner. Tsaka freedom of speech. Kaya nga kung ang pinakukulong po natin yung mga magnanakaw. Hindi po yung mga nagsasabi lang po ng mga pagpapahayag na sarili. Alam ko, partner, nagsorry na siya kay Rason Tapos na nga, alam ko nga Ewan ko ba rito sa mga to, kasi parang ganyan sila, no? Talagang ipoporsige. Ang problema lang naman ninyo kay Kiko Barsaga. Maingay. Ayun po, no, sa social media. Oo. Masyado kayong maramdamin. Oo. Sa totoo po, kayo pong mga politiko na masyadong anong tawag diyan, partner, yung balat sibuyas. Partner, until 4 p.m. nga tayo. Until 4 p.m. nga tayo. Sabi balat sibuyas, wala po kayong karapatan na magpumasok sa politika. Oo. Kasi po, banatan po talaga yung politika. Oo. Ewan ko ba, ganyan po kasi yung mga tao na may kakulangan po ng, yung ano ba sa sarili, partner? Yung Kumpiyansa. kumpiyansa sa sarili. At tsaka guilty siguro, partner. Oo, kasi halimbawa, partner, magbigay tayo ng isang halimbawa, yung nasabihan ng pangit sa Canada. Hanggang ngayon, parang gustong ipa-deport yung mga OFW na nagsabi ng pangit. Di hanapin niya Hinay-hinay po, ma'am. Oo. Partner, basahin ko lang si Darlene. Darlene Narvino. Si Sir Badong at Kapiel. Wow, minsan lang yan. Super tisoy daw. Kasi hindi tayo, po tayo ngayon, nabibilad tayo sa araw dahil Akala nyo lang yung pula. nag-exercise Akala tayo. nyo lang yung pula na yan ni partner Badong, ni paring Badong, yung tisoy. Inatake na po ng... Hina-high blood na ho yan. Kayo naman. Hindi, partner, ilang araw na tayo naglalakad, partner. Malapit lang tayo sa BGC. Ano pakiramdam mo mula nung nagja-jogging? Gumanda, partner, nawawala yung mga sakit-sakit ko sa kung saan-saan. Bumalik ba yung lakas? Hindi na babalik yung lakas natin. 57 Hindi, yung katawan, yung pangangatawan mo. Yung yung partner, yung pakiramdam na gumagaan. Ganun. Yung pakiramdam. Unti-unti na. Kasi yung pag pinagpapawisan ka, partner, tagal ko na hindi pinagpapawisan. Oo nga Parehas tayo Ako nga, minsan nakakaramdam na ako ng mga sakit ng tuhod. Yung mga tuhod, nawawala kasi dahan-dahan lang Yung balakang, ganire, masakit, partner yung ewan ko, alam nyo ang health, ako paniniwala ko, hindi po ako doktor, pero parang yung talaga nagsisimula yan sa sa utak Pag feeling mo, partner, nasarapan ka sa pagpapapawis mo. Na-enjoy mo siya. Maganda yung pananaw mo sa buhay. Ganun. Positibo, partner. Positive din pati health. Kita mo, yung mga problemado, sila yung yung mga maraming ninakaw tapos naghahuntingan ng mga ninakaw, namamayat, partner Hindi. Nagkakasakit. Yung mga maraming ninakaw, walang jogging, puro kain na masasarap, nagkakasakit. Kita nyo yung isa. Pressure. Pressure na halos pressure. lumuha na yung mata sa payat. Di ba? Putla na yung kulay niya konti na lang matitigbak na si O. Partner, sa katawan pa ng balita. Ayan, katawan.
Chief of Staff ni BP Sara na si Atty. Zulaika Lopez nasa Senado ngayong araw. Dumating ngayong araw ng Huwebes sa Senado ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Zulaika Lopez. Nagtungo si Lopez sa opisina ni Senate Secretary Atty. Renato Bantug na nagsisilbi ring Clerk of Court ng Impeachment Court. Base sa impormasyon, nakikipag-coordinate lamang si Lopez para sa room assignment at access sa mga room sa Senado para sa mga araw ng impeachment trial. Isa si Lopez sa mga inisyuhan na sabpina ng impeachment court para maging hostile witness ng prosecution. Ito ay para sa pagpapatuloy ng paglilitis sa susunod na linggo kaugnay sa Article 4 o ang assassination plot kina PBBM, First Lady Liza Araneta Marcos at Martin Romualdez. Hindi naman sinagot ni Lopez sa mga tanong ng media kabilang na ang dahilan ng pagpunta nito sa Senado. Gayon din kung natanggap na nito ang sabpina at kung dadulo ba ito sa impeachment trial sa susunod na linggo. Partner, ano masasabi mo rito, partner? Wala naman palang mabigat na transaksyon doon si Atty. Zulaika Lopez kundi lang naman pala yung tungkol lang sa mga pasilidad. Gusto niyang makita yung kwarto. Yung mga kwarto. Siyempre, partner, kailangan na inspeksyonin talaga yan, silipin. Baka mamaya may mga, alam mo na, partner, no? Hindi naman siya nagpaparatang. Baka mamaya mayroong mga maliliit na camera na nakalagay yan dyan. Diba? Na pwedeng marinig kung ano yung mga Allergic. Allergic ka sa mga maliliit na camera, partner. Nakunan ka na ba ng mga... Yan ang una kong tinitignan. Sa pag pumasok ka ng mga hotel. Oo, ginagano ko sa lamin. Ng mga mot-mot. Oo, ginagano ko yung... Papatay ako ng ilaw. Kasi partner, ako naman, hindi naman ako napasok ng mga mot-mot. Saan ka ba? Wala akong ano. Diyan, sa bahay mo lang. Kaya ka pala masariling kondo, ayaw mo ng Eto hotel. partner paliwanag lang natin sila. Bakit po siya kinuha na witness ng prosecution samantalang kalaban po ni BP Sara yung prosecution, di ba? Alam niyo mga partner, ang tawag po diyan yung tinatawag nating nariyan Sinasabi ko na wala. Hostile witness. Pag sinabing hostile witness, hindi mo kakampi. Oo. Kaya may gagawin ka diyan na papalabasin mo siya na yung kaalaman niya ay mapapabor sa'yo. Ito po, bibihira po itong ginagamit ng mga, bihirang gagamitin to kasi kadalasan po sa mga nagsasampa ng kaso, may mga matitibay silang witness partner. Ito pangalawang araw pa lang ng pagharap. Unang araw, yun si di ba? Tapos pangalawang araw, iharap na kagad. Hostile witness agad, partner. Ano ibig sabihin yan, partner? Talagang halos wala silang testigo. No? Halos wala silang testigo para patunayan yung sinasabi nila. Kaya gagamitin na nila yung mga tauhan ni BP Sara o yung dun mismo kasi naroon siya present siya partner na yung umiiyak siya, di ba? Yung dun sa mga Zoom meeting na yun, partner. Halimbawa, partner. Yan. Halimbawa, partner, kung tulad niyan, magiging hostile witness nga itong si Atty. Zulaika Lopez. Yung mga experience niya, yung mga nalalaman niya, yung maaari niyang sabihin sa yung mga maaari niyang sabihin, partner, sa tawag nito, sa mga itatanong sa kanya ng prosecution, bata yun sa kanyang mga kaalaman at sa kanyang eksperyensya. Correct. Hindi ba magiging conflict yun sa prosecution? Ganito yung partner Pagka ikaw naniniwala ka na may kasalanan si BP Sara, Ma'am, nasa program ako, ma'am. Ituloy mo lang, partner. Ituloy mo lang, partner. Nasa program ako. may tumawag na chiching. Hindi ko po kayo marinig. Nasa program ako. Pasensya na po kayo, narinig ko May kausap na chiching. May sa program daw siya. Tumawag yung sa Toyota, partner. Oo. Hoy, maraming salamat sa 1,900 live viewers. Ay, may Hoy, sa 1,900 viewers, maraming salamat po. Okay, partner, dangerous yan kasi hindi ka gagamit ng hostile witness kung sa tingin mo ay wala naman talagang kasalanan. Kumbaga ito,
kapit sa patalim na sila. Baka magkamali ng sasabihin o kaya merong masabi na pumabor sa kanya. Parang fishing expedition to, partner. Kasi karamihan po sa hostile witness, hindi mo siya hindi papayag yan na makausap mo. Pagka hindi kasi hostile, kunwari witness kita, partner, mag-uusap tayo bilang abogado tsaka witness kita eh. Nagkaroon tayo ng prior na usapan. Ibig sabihin kahit papano, may paghanda tayo. Pag witness kita. Pero pag hostile witness, partner, wala kang ideya kung ano yung posibleng sabihin. Tignan po ninyo, ginawa po nilang... Walang idea si Sulaika. Hindi, yung abogado, kung anong pwedeng isagot ni Sulaika. Abogado, both side. Hindi, si Sulaika kasi kakampinin natin ng defense. Ng defense yan, di ba? O ngayon, ikaw prosecutor, kukunin mo siya. Wala kayong prior na usapan. Ayun. Kumbaga, aasa lang sila sa galing ng abogado na magpaikot. Yari na. O, yung kunwari, kung siligutan pa rin yan o iba na. O, yun po yung ibig natin sabihin na aasa sila sa husay niligutan. Nako. Para kung ano man yung gusto nila. Malamang yan, babali-baliin lang nila yung sinabi. Ginawa nila yan kay Attorney Powa, natatandaan mo, partner? Nung nagkaroon sila ng nadulas si Luis Tro na mini trial, di ba? So, inimbitahan nila si Powa. Wala sila nahita kasi ang sinabi ron, umaasa sila na yung pag-amin ni Powa na nabigyan siya ng pera ni BP Sara, akala nila malaking pera, partner. Yung pala, binigay na pera, partner, dito kay Attorney Powa, inabunuhan niya dahil may binili si BP Sara na damit na tinitinda ng mga bata doon. Natuwa si BP Sara, binili niya yung kung ano man yung binibenta ng bata, wala siyang dalang pera. Kaya inabunuhan muna ni Powa. Kaya yun partner sinachambahan lang nila si Sulaika. Baka may masabing hindi pabor kay BP Sara, papabor sa kanila. Partner. Kwento ka pa, partner, kasi may kachat pa ako. Sabihin mo lang.